Mayor, kagabi, tinawagan ako ng pamangkin ko. Sabi niya, Tita Sandy, ina-asfalto yung harap ng kalye natin, yung kalye natin sa Lamayan. Sabi ko, bakit na-asfalto yung sementadong kalye? Sementadong kalye, napakakinis, napakaputi. Tapos inaspalto. Itong si Benny Abante. Napakarami niyang ina-asfaltong kalyeng sementado na. Sinong lukulukong gusto ng asfaltadong kalye samantalang sementado na? Anong dahilan na asfaltuin mo yung kalye? Kung mahal mo yung mga taong naninirahan yun, kayo ba gusto nyo ang kalye nyo asfalto o semento? Yan ang katakawan ni Benny Abante. Sana kayunin niya ng daliri niya yung asfalto, imbak niya dun sa tori niya para maramdaman niya ang init ng impyerno na asfalto. Kaya, sa pagpunta nyo ng eskwelahan para bumoto, tandaan nyo, si Benny Asfalto, hindi tayo mahal niyan. Okay ba? Nagkakaintindihan tayo? Ako, good ako sa inyo, di ba? Simula nung nagawa yung mga tulay, na iba yung anyo ng aming magandang lugar ng Pandakan, na napunta kami sa dilim. Kasi yung mga overhead ng mga tulay, di ba? Apaka-traffic na ngayon. So parang dati, simple ang buhay natin. Ngayon para tayong laging naghahabulan dito sa traffic, sa pupuntahan natin. Nasa stress kami dito sa Pandakan. So sabi ko, nung niisip ko, bakit ba ako mag-iisko? Eh dapat bilang babae, suportahan ko yung nakaupong mayora doon, di ba? Kasi alam ko, na pag babae ang naglingkod, leader, yan ay puso ng isang ina na nagmamahal sa kanyang pamilya. Pero hindi ko po nakitaan ng ganyang paglilingkod yung ating nakaupo doon. Kaya sabi ko, alam niyo naman, di ba, meron tayong organisasyon ng mga kababaihan, ang mga ina ng bayan. Kaya lang nga, Mayor, yung aming mga kamiyembro, hindi na po ina ng bayan, mga lola na kami ng bayan. So, kailangan natin ng energy at saka yung sistema ng paglilingkod na mula sa puso. And kung hindi ko nakitaan yung nakaupo dyan ngayon, eh dito na tayo kayo, may saan pa tayo? Alam niyo po, sa tagal ng panahon na naging politiko din ako, naging lingkod ninyo, hindi kami nagsama ni Mayor sa parehong partido kasi nagkataon, nandun ako sa grupo ni Mayor Lim o nandun ako sa grupo ni Mayor Erap, nandun siya sa kabila. Pero hindi naman dahilan yan para hindi ko siya makitaan ng kanyang maningning na paglilingkod. Kaya po ako narito, tumatayo ako sa likod ni Yorme at sana dahil andito ako, buong-buo na po natin ibigay ang ating tiwala at suporta sa Yorme's Choice sa halalang darating. Siya po ay taga-Tondo. Sa pinakamahirap na lugar ng Tondo na hindi nyo lubos maakala kung paano ba ang buhay ng talagang isang mahirap pa sa dagaan. Naikot ko po yan bilang 2 beses ako naging deputy mayor ng Maynila sa panahon ni Mayor Lim at saka ni Mayor Erap. Napuntahan ko po yung mga lugar na yun, napakahirap. Pero itong batang Maynila na ito, itong batang Tondo na ito na si Yorme Isko, nangarap siya, naniwala siya na pwede tayong magdulot ng magagandang proyekto para ikaunlad ng buhay ng mga taga Maynila. Nakapag-isip siya na magtayo ng condotel. Nakapag-isip siya na maglagay ng aircon sa eskwelahan. 2 months ago, walang pasok ng sobrang init. Dati walang pasok dahil binabaha, binabagyo. Eh ngayon sa sobrang init, itong taga-Tondo na batang Maynila doon, naisip niya nung bata siya, sigurong init dito, sana may eskwelahan na may aircon. Ginawa niya yun. Whether kayang bayaran ng Maynila ang Meralco, isa pang usapan niyo, pero nangarap siya, ginawa niya ng paraan, ginusto niya, at ibinigay niya sa mga taga Maynila. Yan ang nakitaan kong gustong-gusto ko sa mayor natin na ito. So hindi na ako magpapakahaba. Itong gabi na ito ay para sa inyo, para makilala nyo ang mga kandidatong hangad maglingkod sa inyo. Ang mga kandidatong mangunguna sa mga programang ikaunlad ng ating lungsod na magbabalik ng kagandahan, kaayusan, katahimikan at liwanag sa ating kapaligiran. Ito po ang daladala ng Yorme's Choice. Isko Moreno, Chia Chensa, Joey Uy, at yung kanyang mga konsyal na narito. Isa pa, alam niyo, Mayor, kagabi, tinawagan ako ng pamangkin ko.
Sabi niya, Tita Sandy, ina-asfalto yung harap ng kalye natin, yung kalye natin sa Lamayan. Sabi ko, bakit na-asfalto yung sementadong kalye? Sementadong kalye, napakakinis, napakaputi. Tapos inasfalto. Itong si Benny Abante. Napakarami niyang ina-asfaltong kalyeng sementado na. Sinong lukulukong gusto ng asfaltadong kalye samantalang sementado na? Anong dahilan na asfaltuin mo yung kalye? Kung mahal mo yung mga taong naninirahan yun, kayo ba gusto nyo ang kalye nyo asfalto o semento? Yan ang katakawan ni Benny Abante. Sana kayunin niya ng daliri niya yung asfalto, imbak niya dun sa tori niya para maramdaman niya ang init ng impyerno na asfalto. Kaya, sa pagpunta nyo ng eskwelahan para bumoto, tandaan nyo, si Benny Asfalto, hindi tayo mahal niyan. Okay ba? Nagkakaintindihan tayo? Ako, good ako sa inyo, di ba? Anyway, kayo na ang magsasabi. Dadalawa lang naman sila eh. Di ba? But anyway, I love you very much. Thank you for the opportunity to say hello to all of you. And God willing, God first Manila, ibalik natin your Miss Choice, Isko, para sa ating lungsod. Salamat po at magandang